Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 9, 2025. Ayan ho, kamusta naman ho ang inyong nagdaang linggo? Agosto na nga ho. At syempre ho, itong nagdaang linggo may mahalaga hong nangyari sa ating politika. No? Ito'y patuloy na nga hong in-archive ng Senado itong articles of impeachment para laban kay VP Sara Duterte. At syempre naghain ho ng motion for consideration ang Kamara dito sa Korte Suprema para ho kung sakaling mapabaligtad yung nauna ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional yung impeachment, articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya ho pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at pagpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw, in-archive ng Senado ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, Agosto 6. Sa botong 19-4 at isang abstain, napagdesisyonan ng Senado na sundin ang Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente dahil sa paglabag nito sa one-year bar rule. Sa ilalim ng konstitusyon, hindi maaaring mag-initiate ng impeachment complaint laban sa isang opisyal ng higit isang beses sa loob ng isang taon. Naghain naman ng motion for consideration ng House of Representatives itong nagdaang linggo para mapabaligtad ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, August 9, 2025, ano ang reaksyon mo sa desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ulitin lamang ho natin ano ang reaksyon mo sa desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Mag-text na inyong opinion sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang Senior Lecturer ng UP College of Law na si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang araw, Attorney Ligutan. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Danny, magandang umaga.
Ayan, good morning sir. Sir, ito in-archive ng Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So sa mga hindi ho maalam masyado sa batas, no, ano ho ba ang ibig sabihin nitong pag-archive ng Senado na ito at ano ho yung reaction nyo ho dito? Okay, so I think yung sagot dyan, ano ba yung archive? Parang yung isang archive kasi parang napaka-mysterious yung termino, di ba, Danny? Pero yung archive, parang isang ano yan parang isang room, di ba? Isang room, isang silid ng isang building kung saan itatago muna yung mga bagay-bagay. So yung naging desisyon ng Senado which was to archive, ibig sabihin po noon hindi po gagalawin ng Senado yung impeachment case. Yung rason dyan is sabi kasi ng mga senador may desisyon na sa Supreme Court, sinasabi doon na dismissed, void daw yung naging impeachment proceedings against the Vice President. Kung maalala mo, Danny, di ba, yung motion really was to have it dismissed, na tuluyang i-dismiss na yung impeachment complaint against the Vice President. Pero nagsalita yung ibang mga senador, sabi nila, ba't hindi po natin hintayin ano yung magiging final decision ng Supreme Court? Kaya yung compromise for me, naging compromise, Danny, was to have it archived. So naka-archive po ngayon yung impeachment complaint. But I have been asked several times about it. We have to be practical, no? It's dismissed. Wala na po 'yan. Ano yung basehan ko for that, Danny? Alala mo, 'di ba, sa Constitution, napakaklaro, 'di ba? Pag natanggap na ng Senado yung articles of impeachment, proceed to trial forthwith. Diba? Napakaklaro doon. Yung sabi ni SP Escudero, hindi naman daw nakasulat sa Constitution na immediately. Pero parang ano naman yan? I don't understand that logic. Forthwith, ibig sabihin yan, immediately. Parang nitpicking naman, di ba? Kung gaano sila kabagal, kung gaano sila ka-hesitant, Danny, in proceeding to trial, despite ano yung nakasulat sa saligang batas na dapat forthwith, ganun sila kabilis in having it archived. Yun yung nakakadismaya doon. Danny, I'm not only speaking as a lecturer of law, I'm also speaking, no? Ako po yung abogado ng third complaint against the Vice President. No? Kami po yung sumulat sa third impeachment complaint. So, alam mo, Danny, kung kami yung tatanungin, no? Ano yung reaction namin? We really do not have any problem with the fourth impeachment complaint. Hindi po kami nagrereklamo, hindi po kami naiinsulto, na in-archive po yung case namin. Ano yung reason dyan? Napaka-simple. Yung mga allegations namin against the Vice President, naisama naman sa fourth impeachment complaint. Binasa namin yung fourth impeachment complaint na yung House po yung nag-drafts. Lahat andun Lahat andun, lahat ng mga allegations from the first to the third impeachment complaint, andun lahat. So kaya nga sinasabi ko, the fourth impeachment complaint, Danny, is built on the strength of the first three impeachment complaints. So ba't kami magrereklamo? Same lang naman yung official that we want to be impeached and removed from office. Ba't kami magrereklamo? So yung tanong mo, Danny, ano yung status? Archived. Technically, di ba, Danny, alam natin yan, pag sinabing archived, parang isinangtabi muna. But yung problema dyan, kasi nga yung naging decision ng Supreme Court in the recent case, yung Duterte versus House, sinabi doon pag in-archive daw ng House, parang similar na daw to dismissal. Dahil isang bagay yan, na with all due respect, I don't agree with the Supreme Court decision, di ba? Sa Supreme Court decision, nakasulat doon, because naka-archive ng House, yung first three impeachment complaints, parang it's similar na daw to a dismissal. Parang tayo mga abogado, medyo magrereklamo tayo dyan. Alam natin, magkaiba yung pag-archive tsaka yung pag-dismiss. Magkaiba yun pero parang pinalabo sa decision na Danny. Yun yung problem. That has been my constructive criticism to that Supreme Court decision, that part of the Supreme Court decision, Danny.
Ayan sir, na-mention nyo ng hango yung desisyon ho ng Korte Suprema na nagsasabi yung tatlong impeachment complaint nga ho basically dahil hindi ito inaksyonan ng House of Representatives. Ano? So ito na daw ay, yun na daw yung naging action nga nila at kaya naging barred na nung 1 year bar rule nga ho, itong fourth impeachment complaint. So you were saying sir, ano ho yung reaction nyo dito? Sa tingin nyo ho ba na abandon talaga yung doctrine dun sa Francisco versus House of Representatives nitong desisyon ho na ito ng Korte Suprema? Yes, Danny. So I will try to explain this para yung ating mga tagapakinig, yung walang masyadong background sa batas, na maiintindihan nila ano yung nangyari doon. Tama ka, no? Tayong mga abogado, alam natin, since 2003, yung guiding principle when it comes to impeachment, yung Francisco case, napakaklaro sa Francisco. Sinasabi sa Francisco, yes, tama, no? May ban, may 1 year bar rule. Ibig sabihin yan, hindi po pwedeng mag-initiate ng impeachment proceedings. Hindi complaint, ha? Hindi po pwedeng mag-initiate ng impeachment proceeding more than once in a year. Now, yung sinagot sa Francisco, among others, is, kailan ba mai-initiate yung impeachment proceeding para matrigger yung 1 year bar rule? Napakaklaro doon. Hindi lang yung pag-file ng impeachment complaint, kundi pag-refer din to the Justice Committee of the House. Ulitin ko, magiging, quote, initiated lamang ang isang impeachment complaint or better yet, yung isang impeachment proceeding kung may nag-file ng impeachment complaint, tsaka pangalawa, dapat, no, ito tinatawag na 1-2 punch combination, Danny, no? Dapat may kaakibat na pagre-refer to the Justice Committee. Pag hindi pa na-refer to the Justice Committee yung isang impeachment complaint, hindi pa initiated yan. Isang bagay na napakaklaro among us lawyers. Now, yung tanong, at that time po na na-file yung impeachment complaint, yung tinatawag na fourth impeachment complaint against the Vice President by the House, may na-initiate na bang prior impeachment complaint? Wala pa. Bakit? Kasi nga, di ba? Hindi naman na-refer yung first 3 impeachment complaints kasama yung third na pinafile namin. So, kung pagbabasihan lamang yung Francisco case on February 5, 2025, when the House impeached the Vice President, tama po yung ginawa ng House. Hindi nila nilabag ano yung guidelines at that time po. So hindi pa po nare-refer to the Justice Committee any of the 3 impeachment complaints. So paano po mababar yung isang bagay na hindi pa naman po nare-refer yung 3 impeachment complaints? So for me, with all due respect po, unfair naman po sa House na parang pagkatapos sundin ng House yung Francisco case, sasabihin ng Supreme Court in Duterte, teka muna, may mga bagong guidelines. Ano yung bagong guidelines? Sinasabi ng Supreme Court, tama, no? Dapat i-refer muna sa Justice Committee. Pero pag hindi nyo in-act upon, pag hindi nyo tinake cognizance yung first 3 impeachment complaints, magiging dismissal yan. With all due respect, medyo problematic yung logic niyan. Bakit, Danny? May time frame eh. Nakasulat sa Constitution, ang House may 10 session days. 10 session days within which to refer to or to endorse or to include sa order of business yung isang impeachment complaint. Yung tanong ng bayan now, between December 2, December 4, tsaka December 19, ito yung mga days na file yung first 3 impeachment complaints, until po February 5, 2025, ilang session days yun sa kalendaryo ng Kamara? 10. Iba yung calendar days, iba yung session days. So, pag kinompute po natin yan, pasok po sa 10 session days yung pag-i-include sa order of business sa first 3 impeachment complaints. Pasok po. Sinunod lang po ng House. Ano yung nakasulat sa Constitution? Now, pangalawa, Danny, sinasabi ng Supreme Court, with all due respect again, na since na-archive po yung first 3 impeachment complaints,
it's similar to dismissal. So mababar na yung fourth impeachment complaint. Alam mo yung problema dyan, Danny? I was there. Nandun po ako sa February 5. Nasa loob po ako ng Kamara. Tandang-tanda ko po. At saka nasa journal naman yan. Nauna yung pagfa-file ng fourth impeachment complaint bago pa ma-archive yung first three impeachment complaints. Uulitin ko. Nauna po yung pagfa-file ng fourth impeachment complaint before na-archive yung tatlo. Now, pag nauna yung fourth impeachment complaint, paano natin masasabing na bar yan sa pag-archive ng first three impeachment complaints? Alright, sir, Isang maganda ho bagay na nga. I would like to ask po the Supreme Court, how do we explain this to the public? Sinasabi po natin na since na-archive yung first three, barred na yung fourth. Pero nauna po yung fourth eh. Nauna yung pagfa-file sa fourth impeachment complaint bago po na-archive yung tatlo. How do we explain that to the public? Yung logic, simple logic will tell us, Danny, na yung isang bagay ay makakabar lang, makakahinto lamang sa isang bagay pag yan ay nauna. Dapat yung pag-archive ng first three impeachment complaints para mabar yung fourth impeachment complaint. Nauna yung pagpa-file ng fourth eh. Yun yung reason, Danny, ang daming nagpa-file ng motions for reconsideration. Yun yung reason ang daming mga former justices ng Supreme Court nagsasalita for that, with all due respect, glaring, logical inaccuracy, factual inaccuracy. So, yun yung reason na nagrereklamo yung mga former justices, Danny. Alam mo, Danny, isang bagay pa, no? Ito yung isang bagay na talagang hindi ko po as a law professor po, as a student of constitutional law, isang bagay na hindi ko maintindihan. May isang portion sa decision po ng Supreme Court. Okay, yung background is, alam po natin yan, Danny, di ba? Na may dalawa or tatlong modes of filing an impeachment complaint. Yung dalawa is, number one, yung isang private citizen magpa-file ng complaint against an impeachable officer and then i-endorse ng isang member of the House. Yun yung first. Pangalawa is yung House member mismo magpa-file ng impeachment complaint. Okay, we can lump the two into one. Yun yung first mode. Yung pangalawang mode is yun yung House mismo yung magpa-file ng impeachment complaint. Yung tinatawag natin, Danny, second mode, di ba? 1/3. Now, sa pagkakaalam po natin, sa mga nababasa nating mga libro, wala pong priority dapat. Ibig sabihin, hindi po ibig sabihin na pag nag-file na ng first mode, hindi na po pwedeng mag-second mode si House of Representatives. Pero alam mo, Danny, sa Supreme Court decision in Duterte versus House, nakasulat dun may isang linya dun na talagang for me, nakakabahala po with all due respect. Nakasulat po dun na wala na daw discretion yung House of Representatives, Danny, to resort to the second mode, i.e. yung sila mismo yung magfa-file, okay? Wala nang discretion na i-prioritize yung second mode kung may nauna na file na impeachment complaint through the first mode. Alam mo, Alright, sir. Maganda ho na nalinaw nyo ho no, na talagang mas nauna ho yung fourth impeachment complaint than sa pag-archive nung tatlo pa. No? And ito sir, naghain ng motion for reconsideration itong Kamara sa Korte Suprema para mabaligtad yung desisyon ho na ito. No? Sa inyong palagay, may pag-asa ho bang mabaligtad pa yung desisyon ng Korte Suprema despite na unanimous ho yung naging pagboto ho ng ating mga mahistrado? Tama po yung sinabi ni Senator Bam Aquino, no? It's improbable pero hindi impossible. I repeat, hindi siya imposible pero we have to be practical, parang improbable, unanimous. You know, Danny, I find it surprising, di ba? For a monumental case like the impeachment, yung pag-shutdown ng impeachment complaint proceedings against the Vice President. Wala man lang oral arguments. Ba't walang oral arguments? Ba't hindi natin pinakinggan yung mga framers ng Constitution? Ba't hindi po tayo nagpatawag ng mga amicus curiae
na magbibigay yung opinion nila. Yung isang bagay na, di ba, yung ano nga, yung mga less important cases, sorry ha, pero yung mga issues na less important than the impeachment, ba't po nagpapatawag yung Supreme Court ng mga oral arguments? Ba't po humihingi po sila ng opinion ng mga tinatawag natin friends of the court o yung mga amicus curiae? But for a monumental case like this, na nag-set ng guidelines, yung House of yung Senate, new guidelines to be followed by the House, but wala pong oral arguments. Yung isang bagay na dapat, with all respect, dapat ginawa po nila para po maliwanagan po yung House, yung Supreme Court. Ano ba talaga yung nangyari doon? Yun ang isang bagay din, Danny, di ba, sinasabi, may isang crucial fact. Yun pa, ano yung nangyari doon sa February 5 when the Vice President was impeached. Makikita mo sa Supreme Court decision na Danny, kinote ng Supreme Court yung isang news report. Ano yung nangyari doon? Ano yung sequencing of event? Kinote ng Supreme Court yung isang news report. Yung nakakabahala doon, kasi nga days after that, yung news outlet na kinote ng Supreme Court, naglabas ng statement, sabi nila, mali po yung pagkakakote. Ba't hindi po yung journal ng House, yung kino? Ba't po news report? Dapat itong mga bagay na to dapat naliwanagan at saka na-trash out in an oral argument. Yun yung mga bagay na talagang for me, with all respect po, dapat po tingnan ulit po ng Supreme Court ano yung naging decision nila. And then please no, listen to ano yung mga argumento po ng nag-file ng motion yung mga nakapag-file na ng motions for reconsideration. Alam mo, Danny, usually yung dalawang parties lang yung pwedeng mag-file ng mga pleadings in court, 'di ba? Yung si Sara Duterte, tsaka the other petitioners, tsaka yung House. Pero alam mo, almost daily, may nagfa-file ng motion for reconsideration na ibang partido na hindi naman kasama sa case. Ibig sabihin yan, yung usapin ng impeachment, hindi lang po yan usapin between the Vice President and the House. Kasama po tayo lahat dyan. So, yung deadline technically, Danny, kasi nga today is the deadline, 15th day from the promulgation of the judgment in Duterte versus House of Representatives. Technically, may Lunes pa, may isang araw pa. So, I am expecting, Danny, no, na may magfa-file pa ng motion for reconsideration na ibang parties to the case. Ganun po kahalaga yung usapin na yan, Danny. Eto sir, kung sakali naman hindi mabaliktad yung desisyon ng Korte Suprema, ano pa ho yung maaaring gawin ng Kamara para matuloy ang impeachment proceedings kay VP Sara Duterte? O hihintayin na lang ho ba nila mag-February 6, 2026 para mag-file uli ng panibagong impeachment complaint? Okay, so if the decision becomes final, if the motions for reconsiderations are denied, the House, their hands are tied. They cannot initiate. They cannot initiate another complaint before February 6, 2026, Danny. Isang bagay, no? Isang comment na I really find interesting, di ba? Binago ng Supreme Court yung guidelines after the impeachment complaint was filed by the House of Representatives. Tsaka inimpose ng Supreme Court yung bagong guidelines sa impeachment complaint na na-file na, natapos na. Kaya ang sinasabi ng mga experts, Danny, hindi ba dapat prospective application? Hindi ba dapat hindi nyo dapat i-impose yung new guidelines sa isang bagay na tapos na? Yung terminal, yung phrase doon, di ba? Yung saying, you cannot change the rules in the middle of the game. Parang unfair naman po yan. Kasi nga, alam mo, Danny, the House of Representatives at that time, I'm sure may battery of lawyers na nag-advise sa kanila on how to do it. So siguro ako na I'm just parang iniisip kong senaryo eh. Siguro yung mga representatives natin, tinanong yung mga abogado, ano yung proseso? Okay, sa experience namin eto, ano ba yung nakasulat sa jurisprudence? Saka of course yung sasabihin ng mga abogado is Francisco case lang.
Tsaka yung mga naunang cases, Gutierrez, Sereno, etc. Hindi pa nila ini-expect at that time na may mga bagong guidelines. So it's unfair na you will declare the impeachment complaint or proceedings illegal or constitutional because of the new guidelines. When these new guidelines were not yet existing at the time the House impeached the Vice President. So sabi ni Justice Ascuna, Danny, di ba? Legally correct, the Supreme Court can do that, can impose new guidelines, no? But it's unfair to impose something. I-impose yung mga bagong guidelines sa mga pangyayaring tapos na. Alright sir, panghuli na lamang ho, no? Ano ho yung mensahe nyo dun sa mga kritiko na nagsasabi na tigilan na ang usapin na ito ng impeachment ni VP Sara at respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema? Ano ho ang masasabi nyo sa kanila? Okay, so respect the Supreme Court decision. Yes, that is our job. That is our obligation as officers of the court, respect. But ang Supreme Court na rin po yung nagsabi, it doesn't stop us from airing our views kung saan po pwedeng nagkamali yung Supreme Court. Now, alam mo, I really fully 100% disagree yung sinabi po ni Senator Escudero na sabi niya parang hindi daw pwedeng dapat gamitin ng mga political actors yung Senado. I don't know saan galing yung bagay na yan. Kami po as the lawyers for the third impeachment complaint, alam po namin yung mga kliyente po namin doon, mga pare, mga members ng civil society, mga abogado from Mindanao. We filed the third impeachment complaint kasi po may mga ebidensya na hindi po tama yung ginawa ng Vice President. Yung i-spend ng millions of pesos in 11 days. Hindi ma-explain paano mo ginamit yung confidential funds. 612.5 million pesos. Yun yung basihan ba't na-file yung impeachment complaints. Kasi po, pera ng bayan yung sinasabing nilustay ng Vice President. Gusto lang po namin sagutin ng Vice President saan po niya ginamit yung millions of pesos, yung hundreds of millions of pesos na pera po ng taong bayan. Dali, 2 months ago, may isang principal sa isang probinsya that was found guilty for stealing, magkano nga ba yun? 5 or 11,000 pesos. Inutusan, hinatulan na makulong. Because sabi ng korte, nagnakaw ng around 5 or 11,000 pesos yung principal na yan ng DepEd. Now, the Vice President is accused of accumulating millions of pesos of public funds. Pero sinasabi po ni Senator Escudero, that's a political act. No. Yung mga complainants that we represent, gusto lang po panagutin. Yung second highest official of the land. Hindi po yan politika, that is for public accountability. Danny. Alright, ang dahil pa po natin pwedeng pag-usapan pero konti lamang ang ating oras. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Ligutan. Thank you so much, Danny. Magandang umaga. Si Attorney Amando Virgil Ligutan, Senior Lecturer ng UP College of Law. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito naman ho sa ating mga law at accountancy students at tax practitioners. Ito, iniimbitahan ko po kayo na kumuha ko ng kopya nitong ng bagong edisyon ho ng aking libro, ang The Law on Income Taxation in the Philippines. Ayan, 2025 edition. Ito ho ay updated based sa train law.
CREATE Act, EOPT Act, ito yung Ease of Paying Taxes, and of course yung CIMEPA ho, yung Capital Markets Efficiency Promotion Act. At syempre yung other related laws na din. Ayan, and updated din ho ito dun sa mga BIR issuances ho natin. Ang cut-off ho natin is June 30, 2025. At syempre meron din ho itong mga digest para sa mga law students ho. Digest ho ng mga kaso, tax laws ho ng ating Supreme Court cases ho, digest ng Supreme Court cases, yung mga landmark jurisprudence ho dyan, tsaka yung mga recent cases ho dyan. Ang cut-off natin June 30, 2025. At syempre ho, makakatulong ho talaga sa inyo ito kasi may discussion ho ito ng bar exam questions natin sa tax mula 2010 hanggang 2024. Kaya ito, malaking tulong ho talaga itong librong ito para sa ating mga students and tax practitioners. Mabibili ho ito sa Shopee. Available na ito sa Shopee, Lawbooks Plus. Hanapin nyo lamang ho yung store na yan, Lawbooks Plus. At syempre for only 950 pesos at hardbound na ho itong libro na to, hardbound. For only 950 pesos at syempre available din ho ito sa mga central bookstores nationwide ngayong buwan ho. Sa Quezon City, Manila, Makati, Cebu at hanggang sa Davao ho, available ho itong libro na ito. Kaya kumuha na ho kayo ng kopya. Maraming salamat po. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, tanong ho mula kay Rolly Ursal. Attorney, may tanong lang po sana ako. Ano po ang gagawin ko? Hindi po ako makapag-loan sa SSS dahil lagi pong binibitin ang hulog ng aking contribution. Kinakaltasan po ako tuwing sahod kaya lang po bitin po ang paghuhulog. Ano hong gagawin nyo dyan? Iusapin nyo yung employer nyo. Bakit nga ba bitin yung paghuhulog ho ng inyong mga contributions ho sa SSS? Kasi ang bilang empleyado nga ho, no, kayo ay dapat kaltasan ng inyong mandatory contribution sa SSS. At similarly ho, meron din hong corresponding na employer's share. So kung meron hong employee's share, yung mga empleyado nga ho, meron din hong kaakibat, equal amount ho, di kaya mas mataas ho ng konti, na employer's share, yung ho inyong employer. Kaya dapat ho, yung employee at employer's share ay inuhulog ho yan sa SSS buwan-buwan. Halimbawa ho, itong buwan ho na ito, meron ho, kung di ako nagkakamali, hanggang September 10 ho, yung paghuhulog. So, every 10th day of the succeeding month, kailangan ho, on or before that, mahulog nyo na ho sa SSS yung mga remittances, yung mga monthly contributions ho, ng inyong mga empleyado. Kaya ayun ho, ano ho mangyayari kapag hindi ninyo nahulog o hindi kumpleto yung paghuhulog nyo, ay syempre hindi ho sila makaka-avail ng mga benepisyo ng SSS. Katulad na nga lang ho nitong nag-message ho sa atin, gusto niyang mag-loan, kaya lang ho ay wala naman ho hindi ho kumpleto ang kanyang hinuhulog. Ngayon ho, kapag hindi ho kayo nagkasundo ng inyong employer, ayan ho, maaari na ho kayo magsumbong sa SSS, no, na hindi ho naguhulog ng mandatory contributions sa inyong employer. At syempre ho, pag ganyan ho ang kaso niyan, maaari ho mapatawan ng penalties yung employer ho na hindi naghuhulog ng tamang contribution at maaari din hong masuspende ang kanyang mga operasyon. Kaya ho medyo matindi-tindi ho yan yung hindi paghuhulog ng mga monthly contributions. Sana ho ito sa mga ating mga employer ay maghulog ho kayo ng tama para ho yan sa inyong kapakanan at kapakanan din ho ng inyong mga empleyado. And tuloy-tuloy lamang ang ating programa. Magkomento ho ng inyong opinion sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, August 9, 2025. Ano ang reaksyon mo sa desisyon ng Senado na i-archive ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte?
Mag-text ho ng inyong mga komento sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito naman tanong from Juana Borja. Magandang araw po, attorney. Sana mapansin niyo po itong aking katanungan. Biglang renter-tenant po ng isang barbershop. Paano po kapag naibenta na ng dating may-ari ang pinaparent niya po? At meron po kaming usapan at contract na pinirmahan na hindi po niya ibibenta sa iba after 2 years na nakalagay sa contract. May pananagutan po ba dito yung dating may-ari kahit nabenta niya na po ang property na kung saan ni-rent po namin? Ang naging problema po kasi ay pinapaalis na po kami ng bagong may-ari. And nag-message ho sa atin, meron ho siyang kontrata doon sa dating may-ari ng kanyang property. Nagrenta ho sila bilang isang barbershop. At ayun nga ho, kaso meron silang usapan na sa 2 taon nga ho, hindi niya ibebenta yung property ho niya sa ibang tao. Kaya lang ho, ibinenta ho after 2 years, no? At ang problema, pinapalayas na ho sila ng bagong may-ari. So ano ho nga dapat ho niyang gawin? Ngayon kung meron ho kayong pinirmahang kontrata at malinaw ho doon sa mga probisyon ng kontrata na bawal ho niyang ibenta muna sa iba yung kanyang pagmamay-ari sa loob ng ilang buwan o ilang taon, ay maaring valid ho ito dahil nga ho ito ay napag-agrihan ninyo, napagkasunduan niyo ho doon sa inyong kontrata. At kapag ho ang isa sa mga partido ay lumabag sa kanyang pinirmahang kontrata, maaari ho itong breach of contract. Ngayon ho, although ho, syempre yung may-ari ho ng lupa, may karapatan naman ho talaga yan na ibenta ho ang kanyang lupain dahil meron ho tayong tinatawag na attributes of ownership. Meron ho siyang karapatan para ho ibenta yung kanyang property o pakinabangan ho ito. Kaya lang ho, kung siya ho ay nag-enter na sa isang kasunduan na sinasabi nga ho na hindi mo na niya ibebenta yung property at maaari din ho, hindi nyo lang ho nabanggit na maaring dapat sa inyo ibebenta yung property, ay ayan ho, maaari ho siyang maging liable for breach of contract. So ngayon kapag ho ito ay kinorte ho ninyo, ay may complaint po kayo for damages and for specific performance. Yung specific performance sasabihin ho ninyo doon sa inyong complaint, doon ho sa inyong ifa-file ho nga ho sa korte na syempre gusto nyo ho ninyo na hindi ho mabenta yung lupa o di kaya ma-invalidate yung pagbebenta ng lupa. Depende ho yan doon sa iba pa hong circumstances ng kaso ho ninyo. At syempre ho, in either case ho, bibigyan ho kayo ng damages ho ng korte dahil ho sa inyong sinapit. Dahil nga ho nagkaroon ng breach doon ho sa pinirmahang kontrata. So mas mahalaga ho dyan, mas maganda ho dyan, kumonsulta ho kayo doon sa mga abogado ho na mas malapit ho sa inyo para ho makita yung buong kontrata, para ho malaman talaga kung ano ho yung naging agreement ho ninyo at kung talagang maaring mapasok ho ito sa breach of contract, kung saan maaari ho maging liable for damages ito hong taong hindi ho sumunod sa inyong usapan. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ating ibang komento at reaction dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, August 9, 2025. Ano ang reaction mo sa desisyon ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Ito, from cellphone number ending in 5387. Ito, sukoy na ho natin ito. We are glad. Ito, medyo Bisaya lang ho ito. We are glad kunamta naka-file TMR, ang House of Representatives sa SC. Kung paano na it is better to have the proceedings for the impeachment ng VP have heard tried before the Filipino people. That is all that matters. This is due process. And from Ibrahim Al-Saif bin Usun ng sa Mindanao pa ho ito.
Happy viewing ho sa inyong lahat, sa mga nanonood ho sa Mindanao. Happy viewing ho sa inyong lahat. From Ibrahim Al-Safi bin Usun. Syempre may mga nagsasabi na mas gusto nila makita yung mga ebidensya doon sa impeachment trial na gagawin kay Vice President Sara Duterte. Pero ito paglilinaw lamang ho, hindi naman ho sinasabi ng Korte Suprema na absuelto na si VP Sara doon sa mga charges ho laban sa kanya. Ang sinasabi lamang ho ay hindi ho dumaan doon sa tamang proseso sa ilalim ng konstitusyon. Kaya ho sabi nila pwede pa ring mag-refile uli ng panibagong impeachment complaint after na ho nung 1-year bar rule. At ito ho ay February 6, 2026. Kaya abangan ho natin yan kung may mga panibagong impeachment complaint na ifa-file simula ho ng February 6, 2026. Next year na ho iyan. At ito, syempre from cellphone number ending in 6310. Good noon sir, hindi ako masaya nang na-archive ang impeachment case laban kay VP Duterte. From Jacinto Mabulay ng Lapu-Lapu City, Cebu. And happy viewing ho, happy listening sa lahat ng mga Cebuano ho sa inyo dyan. At syempre sa Davao, Kadayawan Festival ho yan next week. So happy viewing ho, happy listening ho sa inyo lahat. Especially kay Jacinto Mabulay ng Lapu-Lapu City, Cebu. And happy listening ho sa inyong lahat. At ayun nga ho, abangan ho natin kung ano yung magiging desisyon ho ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration na inihain ho ng Kamara, ng House of Representatives. At yun nga ho, sinasabi ho ng ating mga legal expert kanina, hindi naman ho imposible na mabaligtad yung desisyon ng Korte Suprema. Depende na lamang ho doon sa mga sinasaad ho, doon sa kanilang motion for reconsideration. Ito, kapapasok lamang ho from cellphone number ending in 5011. Ito, sukoy din ho natin ito from Bohol. Happy listening ho sa mga taga Bohol. I'm sorry to say, itong Senate ang galing-galing magsalba ng isang opisyal. May malaking pananagutan sa buwis ng mamamayang Pilipino. Simple-simple nilang i-archive. Pambihirang buhay na ito. Ano ba yan? From cellphone number ending in 5011 from Bohol ho ito. Happy listening ho sa lahat ng mga taga Bohol. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong pakikinig at syempre doon sa ating pagbibigay ho ng inyong mga saloobin at komento sa ating palatuntunan. At syempre hindi lang ho natin mabasa lahat ng mga mensahe ho, kulang na ho tayo sa oras. Happy listening ho kay Arnolfo Ladios ng Valenzuela City. Ayan ho, sasagutin ho natin yung inyong katanungan sa susunod na pagkakataon. At dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.